Silip Cervix sa Gip Buhay Project ng Rotary Club of Daet North naging matagumpay. Umabot sa mahigit 203 na kababaihan ang nakapag-avail ng proyektong Silip Cervix sa Gip Buhay ng Rotary Club of Daet North na ginanap sa Camarines Norte Provincial Hospital. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa pakikipagtulungan ng Rotary Club of Los Baños Makiling at nina Governor Recarte Dong Padilla at Congresswoman Rosemary Panotes. Ang naturang programa ay tumagal ng 9 na araw mula July 22 hanggang July 30, 2024. Maraming pasyente ang nagpa-screen para masuri ang kanilang cervix sa tulong ng mga health workers, midwives, nurses at mga doktor. Ang colposcope ay isang instrumento na ginagamit sa pagsusuri ng cervix ay naging matagumpay na proyekto ng Rotary Club of Daet North. Dumagsa ang mga tao sa Camarines Norte Provincial Hospital o CNPH na humihingi pa ng extension na nagnanais magpasuri ng kanilang cervix upang masiguro ang kanilang kalusugan. Ang naturang cervix screening ay isinagawa sa CNPH OR Complex Building. Samantala sa panayam ng CNTV, sinabi ni Dr. Jesus Bogs Randy Rivera, isang radiation oncologist at consultant ng Lung Center of the Philippines, na ang cervical cancer ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkakamatay ng mga kababaihan. Batay umano sa World Health Organization o WHO, mayroong 70% na kaso ng cervical cancer sa buong mundo, habang sa Pilipinas ang bilang ng mga apektado ay umaabot sa 0.44% na nagreresulta sa maraming pagkamatay. 70% ng ating kababaihan should be screened total population-wise. No? Ang Pilipinas, 0.44%. And that's the reason why maraming namamatay sa cervical cancer. Ngunit ayon kay Rivera, hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa kaalaman at kakayahan sa pagtukoy ng sakit na ito dahil ang cervical cancer ay may lunas. So ay preventable, highly preventable. It can be eliminated. So I think it's like Rotary's polio, di ba? Although polio is eradication, we can do something about it. Bakit isang cancer na eliminatable, bakit hindi natin gawin ng aksyon? Gayunman, ang kakulangan umano sa awareness at kakayahan sa pagtukoy nito ay nagiging hadlang sa maagang paggagamot. Minsan daw ay walang anumang sintomas na nararamdaman ang pasyente, kaya't hindi agad ito nagpapatingin sa doktor. Ang question ko sa inyo, may sintomas ba? Ang sagot ko, wala. Because ang cervix, wala masyadong sensory. Okay? Wala masyadong feeling. Kung wala siyang feeling, hindi mo mararamdaman yan. Wala yang senses. No? Kung walang senses yan, hindi ka pupunta sa ospital. Hindi ka pupunta sa clinic. Hindi mo pala alam meron ka na pala. Dagdag pa ni Dr. Rivera, isa pang problema ay ang kakulangan sa bilang ng mga doktor. Sa dami umano ng mga may sakit, kaunti lamang ang mga doktor, kaya't hindi lahat ng pasyente ay maaaring ma-aksyonan agad. Bukod dito, ang mataas umanong halaga ng gamot para sa cervical cancer ay umaabot ng 300,000 pesos ay nagiging hadlang sa pag-akses ng tamang lunas. Sa Silip Cervix sa Gip Buhay program, inaasahan na mas mapadali ang pagtukoy ng cervical cancer. Gamit ang isang makinarya, maaaring kumuha ng larawan ng cervix na ang resulta ay maaaring ipakita agad sa doktor o kaya'y ma-analyze ng isang artificial intelligence o AI system. Sila lang gagawa ng skill. Tandaan mo, skill can be done as long as they're trained. But knowledge is different. No? That needs more training. That means that requires more refresher courses. So what they do is they take photos of the cervix and then you can do two things. One, pwede mong idiretso na sa doktor, babasa mo na sa kanya. Diba? Or, yung ginagawa namin, dinadala namin sa server sa abroad, no? May artificial intelligence, no? And then yung artificial intelligence, tinutulungan niya yung doktor na magbasa, technologically, digitally, no? In a matter of a day, or even sometimes kung available yung doktor, within the day, meron na pong resulta right there and there in your doorstep. Ibig sabihin, right there in their
email, your messenger. Sa ganitong paraan, mas mabilis at mas epektibo ang pagtukoy ng sakit. Kaugnay niyan, tiniyak ni Joshua De Leon, ang president ng Rotary Club ng Daet North, ang suporta sa naturang cervical cancer screening. Pinuri rin ito ang kabaitan ni Dr. Rivera sa pagpapahiram ng colposcope at sa pagturo sa mga health workers kung paano ito gamitin. Aniya, mahalaga na ang lahat ng magpapasuri ay makakuha ng malinaw na resulta. Kung may makikita o manong abnormalities, agad itong i-refer sa CNPH para sa kaukulang kagamutan. Samantala, dahil sa proyektong ito ng Rotary Club of Daet North, nakiisa ang Camarines Norte Medical Society sa pamumuno ng president nito na si Dr. Giovanni Carlos at mga kasamahan niyang OB-GYNecologist at miyembro ng POGS Bicol na sina Dr. Mirna Rojas, Dr. Sirikit Safra, Dr. Merlinda Kakawarada at Dr. Mayrin Kate Ong at Dr. Alice Paho, past president at co-chair ng Free Cervix Cancer Screening Project ng Rotary Club of Daet North. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.